Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Isang makabuluhang balita ang gumulantang sa sektor ng seguridad at kaayusan ng bansa kamakailan. Si Police Major General Nicolas Torre III ay formal nang itinalaga bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa dami ng mga pangalan na posibleng mapili, si General Torre ang pinagkatiwalaan ng pamahalaan na pamunuan ang halos 230,000 pulis sa buong bansa. Isang malaking responsibilidad at isa ring napakalaking hamon. Pero sino nga ba si General Torre? Para sa ilan, pamilyar na ang kanyang pangalan. Bilang dating direktor ng Quezon City Police District, naging bukang-bibig siya hindi dahil sa kontrobersya, kundi sa kanyang kakaibang estilo ng pamumuno. Hindi siya yung tipo ng hepe na panay-utos lang. Sa halip, mas kilala siya sa kanyang pro-people approach. Isang pamumunong may disiplina pero may puso. Sa panahon niya sa QCPD, nakita natin ang mga inisyatibang hindi karaniwang inuuna ng mga opisyal, gaya ng mental health programs para sa mga pulis, dialogo sa mga residente, at aktibong kampanya laban sa mga tiwaling miyembro ng kanilang hanay. Ipinakita niya na ang pulis ay hindi lamang tagapagsuot ng uniforme at baril, kundi isang lingkod bayan na dapat marunong makinig at umunawa. Ngunit ngayong siya na ang nasa pinakamataas na posisyon sa PNP, hindi lang lungsod kundi buong bansa na ang kanyang kailangang pagsilbihan. At alam nating lahat, hindi madali ang maging PNP chief sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Una sa lahat, nasa gitna pa rin tayo ng matagal ng krisis sa tiwala. Ilang ulit na tayong sinaktan ng balitang may pulis na sangkot sa illegal drugs, extortion, pang-aabuso sa kapangyarihan, at minsan pa nga, direktang pananakit o pagpatay sa mga sibilyan. Sa kabila ng paulit-ulit na pangakong reforma, tila hindi pa rin matapos-tapos ang problemang ito. The appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute. No one can question the use of that discretion. Kaya ngayong bagong hepe si General Torre, muling umaasa ang publiko. Ito na kaya ang simula ng tunay na pagbabago. Malinaw na hindi ito magagawa ng mag-isa. Kailangan niya ng isang organisasyong disiplinado, may integridad at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Ngunit una sa lahat, kailangan niyang ipakita na siya mismo ay may tapang na harapin ang mga tiwali sa loob ng PNP kahit gaano pa sila kalapit o kataas ang ranggo. Kailangan din niyang maging bukas sa mga pagbabago. Sa panahon ng teknolohiya at social media, kailangang marunong makipag-ugnayan ang pulisya sa mamamayan. Hindi na sapat ang mga press release at slogan. Kailangan ng konkretong aksyon. Kailangang maramdaman ng bawat Pilipino mula syudad hanggang liblib na probinsya na ang pulis ay kakampi nila, hindi kaaway. Pangatlo, dapat niyang pagtuunan ng pansin ang mismong kapakanan ng kanyang mga tauhan. Hindi maikakaila na maraming pulis din ang bugbog sa sistema, kulang sa suporta, kulang sa benepisyo, at minsan ay itinutulak sa maling landas dahil sa kahirapan. Kung gusto nating magkaroon ng matitino at propesyonal na alagad ng batas, dapat ay may leader na nagsusulong ng kanilang dignidad at kabuhayan. Hindi ito madaling trabaho. Walang garantiya ng tagumpay. Pero kung may isang bagay na kailangan ngayon ng PNP at ng buong bansa, iyon ay ang isang leader na hindi lang mahusay, kundi totoo. Totoo sa serbisyo, totoo sa kanyang paninindigan, at higit sa lahat, totoo sa taumbayan. Kaya habang nagsisimula si General Torre sa kanyang bagong tungkulin, asahan natin ang mas malapit na pagmamasid mula sa publiko. Magkakamali man siya, ang mahalaga ay kung paano niya ito aayusin. At kung seryoso siya sa reforma, suportahan natin siya. Hindi bilang isang individual, kundi bilang simbolo ng pag-asa para sa mas makatao, mas makatarungan, at mas makabuluhang serbisyo ng kapulisan. Sa huli, ang tanong, magiging leader ba siya ng pagbabago o isa na namang pangalang madadagdag sa listahan ng mga dumaan pero walang iniwang bakas? Nasa kanya na ang pagkakataon. Nasa atin na rin ang pag-asa.